Kasalanan ba ang pag-inom ng alak? Alam nating lahat na ang mga maglalasing ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero, what if kung umiinom ka lang ng alak pero hindi naman naglalasing? Kasalanan pa rin ba ito? At hindi ba't ang ating Panginoong Hesus mismo ay uminom din ng alak? In fact, ang pinakaunang himala pa nga na ginawa niya ay ang gawing alak ang tubig. Una sa lahat, hindi po kasalanan ang pag-inom ng alak. Pero ang tanong, sigurado ka ba na hindi ka nga nalalasing kada drinking session? Ikalawa, walang sino man ang maaaring ikumpara ang kanyang sarili sa Panginoong Hesus dahil siya ay Diyos at hindi kailanman nagkasala. Kaya lang po siya uminom ay para maging kaibigan ang mga makasalanan at maituro sa kanila ang daan sa kaligtasan. Ganyan din ba ang ginagawa mo kapag nakikipag-inuman ka sa iyong barkada? Meron ka bang pagpipigil sa sarili para hindi malasing? O konting kantsaw lang sa'yo ay bibigay ka na para damihan ng inom? Actually, hindi naman po alak ang issue dito dahil ang alak, in small amounts, ay gamot din. Ang issue dito ay ang self-control ng taong umiinom nito at kung ano ang kanyang ginagawa kapag nakainom. Kaya wag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam dahil ito ay kumakagat na parang ahas. Ang iyong mga mata ay titingin sa mga hangal na babae at kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Kaya nga kapag ang isang tao ay lango sa alak, ay nagagawa niyang manakit, mang-rape o pumatay dahil nawawala siya sa kanyang tamang pag-iisip. So kung alam mo sa iyong sarili na mahina ang iyong self-control at madali kang matukso na gumawa ng kasalanan, hindi ba't mas mabuting iwasan mo na lang ang alak kaysa makagawa ka ng mabigat na kasalanan at mapahamak? Dahil kung sasabihin mo sa iyong sarili na, pakunti-kunti lang naman ay baka hindi mo na namamalayan na nagiging adik ka na pala sa alak. Ika nga sa kantang Laklak. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. At gaya ng anumang addiction, ay mahihirapan ka ng alisin sa iyong buhay ang bisyong ito dahil i-discourage ka lagi ng isip mo na hindi mo ito kaya. Ngunit kung isa kang Kristiyano, ay dapat alam mong walang imposible sa Diyos at kayang-kaya kanyang tulungan. Kaya iiyak mo ito sa Diyos at aminin na ikaw ay makasalanan at tanggapin ng Panginoong Hesus sa iyong buhay. Kung kailangan mo ng more inspiration, ay manood ka ng mga testimonies sa YouTube ng mga ex-alcoholics na sober na ngayon at mga Kristiyano na sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Hihintayin mo pa bang masira muna ang atay mo o humantong sa liver cancer bago ka tumigil sa pag-inom? Hihintayin mo rin bang masira muna ang buhay mo at ng iyong pamilya bago ka kumilos? Ano ba ang main reason ng iyong pag-inom? Para makalimot sa problema? Sure ka ba na nakakalimutan mo nga talaga ang problema? O mas lalo lang itong lumalala? So kung ang root cause ng iyong pag-inom ay problema, ang dapat mong solusyonan ay ang iyong problema. Dahil sa totoo lang, ang lahat ng problema ay may solusyon kung ilalapit mo ito sa Diyos. Ika nga nila na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Kaya kung magpapatuloy ka pa rin sa ganyang gawain o sa pagsama sa mga barkadang manginginom, ay mas lalo ka lamang malululong sa bisyo. Hindi lang sa alak o sa sigarilyo, kundi pati sa drugs. Kaya mga kapatid, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip, ay dapat kayo mapuspos ng espiritu. Simulan mo na ngayon kapatid. Dahil kung hindi, ay baka dumating ang puntong sobrang naadik ka na sa alak to the point na magpapatatak ka ng 666 para lang makabili nito. Palapit na po ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Tandaan, mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y, pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya alipin at siya'y kakain, iinom at maglalasing, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail.
Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Salamat sa panonood at God bless you.